Jerry Anthony Taberna sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Muling naudlot ang pag-iimprenta ng balota ng COMELEC matapos na muling magpalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. May kinalaman sa dalawa pang kandidato. Nakatakdasan ang ipagpatuloy ng COMELEC ang pag-iimprenta ngayong araw ng balota. Ngunit naglabas ang Supreme Court ng dalawang bagong itong temporary restraining order sa desisyon ng komisyon na i-disqualify sina dating Legazpi City Mayor Noel Rosal na tatakbong gobernador ng Albay. Sino pa? At ang best friend ni Lakay Mayor Deo Macalma na si Francis Leo Antonio Marcos na tatakbo namang senador. Si Marcos. Sinabi po ni Chairman George Garcia na hindi nila maitutuloy ang ballot printing dahil kailangan ng Law Department at ng Information and Technology Department na baguhin ang mukha ng balota, serialization at ang database. Tiniyak ni Garcia na gagawin ng COMELEC ang lahat ng kinakailangang pag-amyenda at tapusin ang mga pamamaraan sa Biyernes upang maipagpatuloy ang pag-iimprenta ng balota sa Sabado. Isyu ng bayan. 2 por 2. At may team ang bahala, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Take a little walk Maganda morning. down, go across the Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. ship. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Secrets of Friday! lines in the hum. Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Past the How are ya? Yon. Kumusta ang ating mga kababayan sa Amerika? Matapos ang inauguration ni US President Donald Trump.
Itong pahayagang Philippine Daily Inquirer, lalo pang para namang Parang nananakot naman yan nananakot eh. ba? Ayan, no? Yung Trump 2.0 Aha. starts with big immigration crackdown. Ayun, nako. Immigration crackdown. May mga binanggit na lugar nung una, kumbatsero, Oo. yung ilang mga estado, halimbawa sa Illinois, Sa Illinois. Chicago. Chicago. Oo, sa Chicago. Oo, pero kung yan nag-leak lang daw yan eh. Ewan ko kung saan yung iba pang mga estado. States. Oo. Na magiging matindi ang kanilang crackdown. May mga raid daw na gagawin. Meron daw nag-issue na rin daw ng ban itong si Donald Trump sa asylum. Asylum. Ayan, yung mga humihingi ng asylum. Tsaka Nako, di paano si Garma? humihingi ba Di ng ba si Colonel... Oo nga pala, ano? si Nakalimutan Colonel, natin. Ano pangalan nun? Rogina. Chameleon. Chameleon. Garma. Chameleon. Garma, Chameleon. Pala, ano nangyari na doon, ano? Oo. Kalahin mo nga pagkatapos magsalita rito, pinayagan nilang makatakas. Oo. Di ba? Nakalabas Oo, eh. nakalabas. Nakapunta na Amerika, tapos hinuli sa Amerika. Hinuli sa Amerika Oo. dahil kanselado na pala yung kanyang US visa. Yung kanyang US visa. Ang alam natin, ipapa-deport. Yun na. Hanggang ngayon, hindi nung na-deport. pa yan, nung pang dapat dineport siya noong November. Nakalimutan na natin yan, Tapos, ang balita na lang natin, that she was seeking for political asylum. Oo. Nako. Ngayon, ano sabi ni Wala na daw asylum na ibibigay sila. Kahit yung mga nakapending na. Ewan ko. Inabutan na niya Siya magdidesisyon siya no? na magdidesisyon. Oo, sa bagay, Kaya pala sa Kongreso, kinalimutan na rin si Garma, ano? Oo. Ang kanilang wala na silang binanggit tungkol doon eh. Oo. Iba na inaatupag ngayon ng Quadcom. Si Privaldo ngayon ang pinag-iinitan nila. Pumunta si Privaldo doon eh. Grijaldo. Ganun ba? Ano pangalan? Grijaldo. Ano first name ni Colonel Grijaldo? Nung makita ko Si Siap eh. mukhang hindi na pulis Oo. Mukhang kriminal na eh. Ganun ang itsura niya, no? Colonel Grijaldo, ba't ka nagkaganyan? Oo, samantalang ang mga officer bago nga umalis si Konya Kumbatsero si Ariate namin si Ariate bago lumabas ng bahay niya doon yung sapatos Talagang pinakikintab na yung mabuti. pinakikintab na mabuti pero yung lalo na yung mga officers. Ito si Privaldo, Iyon ang training nila eh, di ba? Yung pamamalansya ng damit, yung paglalaban ng kanilang mga uniforme, yung sapatos pakikisapin ng gusto yan. Kaya nga nauso yung sapatos na hindi mo na kailangang i-shine tama. Makintab na eh. Makintab na. Dahil ang sapatos ni Sean, pag nilagyan ng biton, ay kikinis yun. ganon ang sapatos nila. Maniwala ka, Yuel. Kaya di ba may mga sapatos ngayon na makikita mo hindi na kailangang i-shine. Yun ang nauso. Kaya yung mga Jaguar, yung mga yung mga shoe shine, nawalan ng trabaho yun eh. Ang dumami ang lumakas ang kita kumbatsero, yung Sogo Hotel. Kasi yung Mr. Quickie Doon napunta. Panginoon mo. Saan tayo napupunta? Ngingiti tuloy si Paring Ray. Paring Ray, alam na alam kasi yung mga pinag-uusapan. Lalo pa, laging nakamotor yan. Siyempre, ay nako. Di ba, sabi, pag nakamotor, guwapo. Meron palang ganon? Oo. Basta't nakamotor daw. Kaya maraming gusto magmotor Nagiging gwapo raw Talaga. Tama ba yun, Inspector Tatay Bonnie Aporo? Tatay Bonnie Aporo. Yung pagka ba nakamotor, gwapo. Kaya pala si Scheider, laging kasabit si Ani. Kaya nasira na yung dating basta driver. Sweet lover. Yung Ngayon, mga jeepney driver. Ngayon, motor na. Motor. Pag nakamotor, gwapo. 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 Ganun pala. Dati yung motor, pinanriregalo lang ng
Ipinaregalo na si Si Gwapo. Morley naman yan, si Morley yan. His arms Morley, Magandang magandang morning! morning. Ang bihira ko, saan tayo napunta? Ayan. Basta sabi ni Donald Trump, ang policy ng Trump administration, dalawa lang ang kasarian ng, Ayan. ng Amerikano. Male and female. Sabi lang yun, male and female. Napatayo yung mga nandoon sa hall eh. Oo. Palakpakan sila eh. Kakaiba talaga tong presidente ng Amerika na to, ano? Siguro amaze ang buong mundo ngayon sa mga nakikita nila ngayon sa presidente ng Amerika na hindi sila makapaniwala na ang Amerika pinakamakapangyarihan, pinakamayamang bansa sa buong mundo. Supposedly ay pinakamatatalino mga mamamayan. Ay nakapag-elect ng ganyang presidente. Pero sabi nga marami tayong nakakausap ng mga Filipino-Americans, kumbachero, magugulat ka. Gusto nila si Donald Trump. Totoo nga. Sabi nga nila, it's either you hate him or you love him. Ganon si Donald Trump. Eto ngayon, yung mga Pilipinong nag-love kay Donald Trump, pati daw ho yung mga ipinanganak sa Amerika, di ba? Tayo. Pinanganak tayo sa Amerika. Kami po ni Kumbachero na ipinanak. Kita niyo naman yung mga ilong namin. Halata naman. Hindi na kayo kailangan, hindi na kayo magtataka. Pag yung dati, di ba, pag pinanganak ka sa Amerika, matik yun. American citizen daw. Ngayon, hindi na. Ano ba naman itong Amerika? Ano naman itong Donald Trump na to? Lahat na lang binago. Lahat na lang binago. Ganun? Hindi ba kailangan ng batas doon? Yun. Batas na nga. Yung gumawa na siya ng sarili niyang batas. Tungkol dyan. Ayan. Yan, At kaya ang payo na lang ni babe, isang ngiti mula. ang ating ambassador dyan sa Amerika, sa mga kababayan nating wala raw maayos na papeles, magsiuli na. Mag-impake na. Hindi, paano yung isang kakilala ko na 8 buwang buntis na pinipilit niyang paliitin yung tiyan niya, plano daw niyang dun sa Amerika manganak. Bibiyahe papunta Amerika. Iche-tsempo niya. Para pagdating doon, yung ika-30 araw, manganganak na siya. Wala na. Ganun? Wala na. Pambira pala to si Donald. Restricted na raw ang citizenship for children born in the US. Grabe. Yan ang mga lalo siguro hatol. pag nalaman ni Donald Trump yung ginawa ng isang niloko sila for 30 years. Ng isang Pilipino. Na nagkunwang TNT. Nagkunwang TNT. Tapos pineke yung kanilang pineke. Naging miyembro ng Armed Forces ng Amerika. Magngangalit siguro ang mga bagang ni Donald Trump. Tapos yung pamilya niya siyempre naging Amerikano dahil sa visa nung fraudulently acquired citizenship na yun. Nako. Parang pinaglaruan mo si Donald Trump. Talaga pag naisip ni Donald Trump asa mo yan? Baka biglang huntingin yan masasabi mo ngayon, isumbong mo kay Donald. Pasero ng bayan, katunying at ka-Jerry. Dos. Oras po natin. Achi Edelingo, ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chap Gohun, 6:15 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Netizens, LGU, kinilala ang pagiging honest ng isang taxi driver na nagsauli ng 2.4
million cash Grabe. na naiwan Galing. ng pasahero. Opo, sa Iloilo. Pilipinas itinuturing na isa sa fastest growing economies ng ASEAN. Kinaroroonan ni Gerald Bantag na tukoy na raw. Irit na 15 pesos na minimum na pasahe sa jeep. Namumuro. Sunog! Sumiklab sa isang commercial building sa Binondo, Maynila. Fire volunteer sugatan. Pickup truck nahulog sa bangin sa Benguet. 3 patay. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, umani ng papuri mula sa LGU ng Iloilo City at mga netizens ang taxi driver na nagsauli ng 2.4 million pesos cash na nasa isang bag na naiwan ng pasahero sa kanyang taxi. Ito ho yung picture nung taxi driver. Galing naman. Binigyan ng LGU. Mayong aga to. Binigyan ng City Hall ng Iloilo ang taxi driver na si Anthony. Kaya Alam naman pala eh. Kaya naman pala. Pero kung ikaw ba kung batsero ang halimbawa sa Katonyings. Sa Katonyings. Pagdating mo ron, pagkagaling mo ng dito programa, sa DCRH, kukunti pa ang walang masyadong taon. Biglang pagdating mo doon, may nakita kang doon sa isang upuan na may nakaiwan ng bag. At nang buksan mo, 2.4 tumambad sa iyo ang 2.4 million pesos na cash. Ano bang anong gagawin? Ang una kong gagawin ay titiyakin kong 2.4 baka kulang eh. Baka kulang eh. Siyempre, bibilangin ko ilang beses kong bibilangin yan. Tatawagin ko yung si John. Bilangin mo mabuti. Bibilangin mo muna, tapos pabibilang mo rin ulit kay para John. ma-double check. Tapos nabilang namin. Pareho naman. Tatawagin ko ngayon yung finance officer namin. Bilangin mo ulit. Kasi si John hindi rin masyado maayos magbilang yan. Ngayon, di nakuha na namin. Tapos, pagkabilang namin, mag-uusap tayo. Sorry ba natin? Aamin ba tayo na may napulot tayong ganyan? Hindi, pero bihira ho ito. Anthony, sa totoo lang. Totoo yan. Kaya nga kung karaniwan ito, hindi siya hahangaan. Talaga. Kakaiba ho ito. Kahit kayo nakikinig, umamin kayo. Umamin kayo. Pag kayo nakapulot ng ganyan. Ano? Nagtingin na mag-asawa. Si Mother. Ayan si Mother. Tinan mo si Mother. Di ba? Parang sasabihin, biyaya ito eh. Biyaya. Blessing ito. Ito ang ginamit na paraan. Di ba? May mga ganun pa eh. Pero hanga tayo iba ito. Iba itong si Anthony. Ano ulit ang apelido ni Anthony? Si Anthony Barredo. Anthony Barredo. Si Anthony Aguirre. Aguirre pala. Anthony Barredo Aguirre. Kasama kasi middle name eh. Anthony Barredo Aguirre. Binigyan siya ng 20,000 pesos ng City Hall, cash reward at nakatagda itong kilalanin bilang isang honorary citizen ng lungsod. Yun. Todo pasasalamat ang pasahero naman si Rudy. Si Anthony saka si Rudy pa si Rudy Palayon. Todo pasasalamat dito sa taxi driver. Paano naman niya maiiwan yung ganong kadaing pera? Kaya nga. Biruin mo, no? Si Palayon na taga Palawan ay nasa Iloilo para magbakasyon kasama ang kanyang asawa at apo. Ayon sa taxi driver, bahagi na ng kanyang pamumuhay na tiyaking maibabalik sa may-ari ang anumang bagay na naiwan sa kanyang minamanehong taxi. Hindi, yun nga yung tanong ko kung batsero, nagbabakasyon, may dala kang 2.4 ganun kalaking million. pera, no? Ganun kasama yung asawa at apo.
Oo. Matindi, ha? Dapat imbestigahan yung mabuti yan, ha? Yung may-ari ng pera na yan. Siguro nung Si Rudy. Si Rudy. Si oh. Rudy. Ang bira, ako pa kayo imbestigahan. Ayan si Anthony Barredo Aguirre. Ayan, yan, nakangiti na yan. Oh. Pero nakikinig sa atin si Mayor Jerry Treñas. Si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo. Oo. Palagay ko, ikaw mismo naliitan sa 20,000. Maliit yung 20,000. Tsaka ikaw, Man Rudy. Manrudy. Ano man ang dahilan mo? Ba't kami dala ng ganyang kalaking halaga? At sa dami ng dala-dala mo, yung painiwanan mo. Oo nga, Sa di ba? taxi. Di ba? Normally, pagka may dala kang perang ganyan, Yun ang una yun mong... ang pinaka... Maiiwan na lahat. Maiiwanan mo apo mo. Hindi mo maiiwan Di yan. ba? Oo. Di ba? Yung bang, kahit man lang yung 0.4. Oo. Kasi parang wala na yun eh. Wala na yan. Wala na yan. Kung kami lang ang nakapulot niya, wala na yan. Di ba, Mother? Kung kami lang nakapulot niyan, may party ka na, di ba? Tsaka si Yuel, tsaka si Ivan, meron na, masaya na dapat ngayon yung mga yan. Kung tayo lang ang nakapulot niyan. Pinagmamasdan ko yung ngiti ni Anthony, parang ito tayo si Anthony, nakita mo yung ngiti ni Anthony. Talagang konsi, mukhang masaya ang tao siya. Parang likas sa kanya ang pagiging mabuting tao. Anthony, dumami sana ang lahi mo. Anthony Barredo Aguirre. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Inaasahan ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations Macroeconomic Research Office o AMRO, na mananatili ang Pilipinas sa may pinakamabilis na umunlad na ekonomiya sa Southeast Asia ngayong taon. Sa taya ng AMRO, sisigla sa 6.3% ang ekonomiya ng bansa ngayon 2025 mula sa 5.8% noong nakaraang taon. Ayon kay AMRO Chief Economist Hu Ihor, dahil ito sa nagsimula na ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tapyasan ng interest rates para mapasigla ang ekonomiya ng bansa. Gayunman, mas mababa pa rin ang nasabing economic growth projection ng AMRO kumpara sa target ng pamahalaan na 6 to 8%. Alas 6:29 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Natukoy na ng PNP ang kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag. Kumpiyansa si DILG Secretary John Vic Remulla na malapit na nilang mahuli si Bantag. Si Bantag ay tinuturong utak sa pagpatay sa broadcast journalist na si Percy Lapid noong 2022 at maging sa bilanggong si June Villamor. Pinag-aaralan na po ng LTFRB ang hirit ng mga transport group na itaas sa 15 pesos ang minimum na pamasahe sa pampaserong jeep sa harap ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, serbisyo at mga bilihin. Tingnan mo nga naman, magiging 15 pesos na ang minimum na pasahe. Ikaw ba nung magkamamulat kong batsero, nung matungtong ka dito sa Metro Manila, nung bago ka mahuli, nung tumatawid ka sa bago ba sa Muñoz, bago ka mahuli, at pinaswitan nung traffic enforcer na may megaphone. Na may megaphone na tumatawid sa bawal, tapos lumingong ka pa. Ikaw nga! Yung may bag na pula. Magkano ba ang minimum nun? 1.50. 1.50 na. 1.50 na. Yun yung hindi yun yung student rate. Hindi. 150. Minimum yun ang minimum fare. Minimum fare. Estudyante hindi. 1.50. Ngayon 15 pesos na. Kita mo na. Pagkalipas ng 35 taon. 35 taon. Nadagdagan ng zero. Dati, Dati, 75 centavos lang yan. 75 Dito, centavos. sasakay ka mula Baclaran. Sa FB Harrison. Yung mga biyaheng, yung mga jeep, biyaheng FB Harrison, parang Ray. Sasakay ako doon sa boundary ng Baclaran at ng Pasay. Doon, sa may Redemptorist, malapit doon. Along FB Harrison.
tapos bababa ako ng tapat ng City Hall. Oo. Kapag estudyante ka, 65 centavos lang. Ayun. Kapag hindi ka estudyante, 75 centavos. Yun Ayun. ang dating minimum na sa pasahe. San Antonio, Nueva Ecija, pagka sasakay ako sa San Mariano hanggang sa San Isidro, Oo. kung yun, 75 centavos. 75. Yun centavos, yung panahon na yun. Panahon ano? na yun. Mga 1988, 1988, 1989. First year high school ako noon dito sa Pasay, ayan. City West High School. 65 pala dito. Oo, 65 noon ang estudyante. Oo. Ngayon 15 pesos na. Grabe, no? Talaga naman. Pero ayaw ako yan ba? daw Ako ang pala. yan daw ang isinusulong nila. Yun ang sinusulong ng mga transport group. Pero sabi po ni Chairman Teofilo Guadis ng LTFRB, pag-aaralan nila, meron daw po silang 45 days para suriin ang magiging epekto ng pagtaas ng pamasahe sa mga commuter. Kasama ang ilan pang factors tulad ng inflation rates at overall economic impact sa riding public. Gagawa po kami ng paglilitis o hearing para po malaman po ang kanilang yung basihan po ng paghingi ng pagtaas ng presyo. Hihingi rin kami ng advice sa National Economic Development Authority or NEDA kasi ho sa bawat pagtaas ng pamasahe sa buong bansa ay may kaakibat po yan na increase sa inflation rate natin. Opo. Siguro may mga 45 days na amin pong binigay sa aming sarili para pag-aralan po yung kanilang petisyon para sa pagtaas po ng presyo ng pamasahe. Yan po ang tinig ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Isang sunog ang sumiklab sa isang commercial building sa Soler Street Corner, Gandara Street sa Binondo, Maynila kagabi. Sa report ng Bureau of Fire Protection, bandang alas 7:40 ng gabi nang itaas sa unang alarma ang sunog na nagsimula sa ikatlong palapag ng gusali. Nasa isang fire truck ang kinailangan para maapula ang apoy na umakyat pa sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula hating gabi kagabi. Sa tala ng BFP, isang fire volunteer naman ang nasugatan sa insidente. Alas 6:33 ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. 3 ang patay at 1 ang sugatan ng mahulog ang isang pickup truck sa bangin na may 100 metro ang lalim sa Itogon, Benguet. Nangyari ang aksidente alas 6:45 ng umaga sa kahabaan ng Sitio Kamanggaan, First Gate, Barangay Ukab, Itogon. Batay sa report, nawala ng kontrol sa manibela ang driver nang sumalpok ito sa concrete barrier sa kahabaan ng Baguio Ukab Road, dahilan upang mahulog ang sasakyan sa bangin. Kabilang sa nasawi ang driver ng truck at 2 sakay nito. Susunod! Dito po! May follow-up tayo dun sa viral video ng gwardya tsaka yung nagtitinda ng sampagita. Ang dami ng kumalat na mga video niyan. May mga napanood pa ako kumpatserong video ng iba't ibang ewan ko kung siya din yun o iba't ibang bata yun. Mababagsik. Grabing babagsik. Mababagsik yung mga bata. Grabing magmura. Pati police. Hindi lang security guard. Yung isang video na nakita ko, yung nagbibideo police. Kung mura-murahin at senyasan ang daliring ganun yung police Talagang mababagsik yung mga yan. Yung kung kapag ikaw yung nakarinig ng ganun, talagang hindi ka makakapagpigil Talaga. Oo, Meron pang iba, hindi lang nagtitinda ng sampagita. Oo. Yung bigla na lang lalapit sa'yo pagka naka-stop. Oo. Tapos bigla na lang pupunasan yung sa bintana mo. Bintana, oo. Yung windshield mo, pupunasan ng mesabon na madumi. Oo. Oo. Tapos bubuhusan ng tubig na ganyan. Ikaw naman kaway na kaway. Wag, malinis naman yan Malinis naman yan. Di, tuloy wala siya, hindi niya papansinin yan. Hanggang pag natapos na siya, doon sa side lang naman ng driver, maglilinis na gano'n. Tapos manghihingi. Tapos sasabihin, hindi ko, ay nako, kakalampagin yung sasakyan mo, tapos mumurahin ka. Talaga. Ayan, racket Kumbatsero, racket. Kaya bagamat tayo ayaw nating naaabuso ang mga bata, minsan sila po ay nagagamit na sa kabuktutan ng ibang mga tao. Maling ginagamit ng sindikato, ginagamit ng mga magulang nila na ganun din, na ganun na estilo.
At ang DBM, si Secretary Amina Pangandaman ay mamimigay daw ng pera Aba! sa mga retired military at police personnel para sa kanilang pensyon. Tuloy na. Oo. Nabinbin kasi yan eh. Oo. Nag-alala nga yung mga retired na baka hindi na sila makatanggap. Huwag kayong Tuloy na mag-alala. pala. Huwag kayong mag-alala. Yung mga retired, walang problema. Sabi Ayan ni na. Secretary Amina Pangandaman, sagot kita. Ayan. Yan na, di ba pa ang mga nagbabagang balita? Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:36. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, siya nga pala sa mga taga Paranaque. Tama ba, Yuel? Naku, nabura. Nasaan si ano ngayon? Ang ating bagong taon, lakas. bagong lakas. Pumapagaspas. Ang bagong lakas agent natin na si Sherwin Alfaro ay nandyan sa Sun Valley. San Valley, Paranaque, malapit sa airport. Ayan. Lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertihin. Para kayong nakapulot ng 1,000 pesos at mga groceries. So, swertihin kayo. Sabi ni Vic Lima dito, kumbachero, kung siya daw yung Nakapulot. nawalan ng, hindi, kung siya yung nawalan ng pera at napulot nitong si Anthony Barredo Aguirre, bibigyan niya ng bagong taxi. Matindi. Yung taxi driver na yun. Matindi. Oo. Kasi tuturing mong wala na yun eh. Wala na eh. Nawala na yun eh. Tama. 2.4. Yun lang, yung mga 400 lang na yun. Yung butal lang. Pwede na yun. Pwede na, no? Pwede. May mga ibang bagong kotse ngayon eh. Mura na eh. mura na Pamurahan na kotse ngayon eh. Oo. Ayun, di ba? Ito namang Kaya lang, problema lang, sabi ni Vic Lima, kaya lang, wala akong mawawala na 2.4 eh. Ito, mas matindi dito si Kuya Jerry. Sabi niya, labasan. sana hindi niya sinole. Baka ibili ng droga yun. 2.4 million. 2.4 million, no? Saan ka naman nakapag-iwan ng 2.4 million? Kaya nga. Kung cheque yun at naiwan, medyo, baka naman cheque na. Pero bit-bit mo yung 2.4 million, medyo madami-dami yung kumbachero. Oo nga, ano. 2.4. Sa isipan kaya ng mga pulis, ano kaya magiging tingin nila dyan? Sa ganyang sitwasyon, ano? Ganon din kaya magiging isipan nila? Sa Sige. tulad ng iniisip natin ngayon? Magtanong nga tayo sa pulis. Magtanong nga tayo sa pulis. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng PNP Civil Security Group. Nasa ilalim nila ang SOSYA, yung may kinalaman sa mga security guard. Guardia, no? Mga guardia. Si Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano. Colonel Gultiano, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Morning po, Ka Jerry and Katanin. Opo. Pwede po bang bago kami magtanong tungkol dun sa guardia na naka-enkwentro nung isang estudyante, pinag-uusapan po kasi namin yung taxi driver na mabait. Oo, dyan sa Iloilo. Tapos may naiwan po sa kanyang taxi na 2.4 million pesos. Cash. Cash. Oo. Siyempre, yung marami tayong mga netizens ngayon, mga nanonood sa atin ngayon, iba-iba sinasabi. Yung iba hindi isosole, yung iba naman isosole. Yung sabi naman yung iba, ba't ba kasi may dala-dala siyang ganyan kalaking pera, magbabakasyon pala siya dyan sa Iloilo, kasama yung asawa at apo niya. Kayo po ba, yung offhand, kunwari lang kayo yung nakakita ng pera, ano ba ang unang isip niyo bilang isang pulis po?
O siguro bilang isang pulis, kung hindi mo yung pag-aari, ay dapat mo ibalik yun. Yun yung isa. So, I think para sa akin po, ay commendable yung action. Ginawa ng taxi driver, ano? Ng taxi driver, yes. Doon po naman sa parte nung nakapag-iwan, kapag ka ba kayo, kung ang isang tao ba nakapag-iwan ng 2.4 million pesos, Oo. hindi niyo ba tatanungin, ba't kaya may dala siyang ganong kalaking pera? Alam mo kasi maraming pwede talagang posibilidad kung bakit nalang sa pera. Malay mo, side business man. Ngayon kasi wala namang, kumbaga wala namang crime committed for having to possess a... Tama din naman. May ganun kang kalaking pera, Kernel, ba't nagtataksi ka? Dapat may sasakyan ka. Tama din naman. Tama din naman. Marami ng probinsya. At ang naisip niya lang taxi, hindi siya nag-isip ng Grab. Di ba? Di ba? Tsaka sabi nga, biruan nga namin kanina baka maiwanan yung apo, pero yung pera hindi maiiwanan Yun lang kasi po, technically naman, yung pagpuprocess ng ganong halaga, hindi naman sa crime. Hindi crime, pero hindi ho normal, Kernel, na ganon. Bigla ka magdadala na lang ng ganong kalaking pera. Actually, hindi po natin masasabi kasi again, hindi po natin alam kung ano yung circumstances ng tao. Yung meron purpose. siyang businesses and capable. Parang hindi naman natin ground na wala pang makita. Based on that fact, wala pa tayong ground na makita na dapat sa investigasyon. Pero bilang isang pulis, mag-uusisa ka din doon. Magtatanong ka, di po ba? Matik sa pulis. Yung pulis parang, kanyan. Saan galing yan? Hindi naman. Hindi naman ganun. ganun. Ito si Kernel na magtatanong, saan po ba, bato ba may dala-dala kayong ganyang kalaking pera? Ganong kalambing dapat ang... Saan nagagawin po yan? Siyempre kasi parte yan kapag kunwari may nagsoli at lalo mong inano mo sa pulis, yan sa mga basic information. Halimbawa po, di kayo yung may-ari ng pera. Halimbawa lang. May spotlight ako ngayon. Hindi, laro lang, kunyari lang, Kernel. Halimbawa po, nagbibigay lang tayo ng mga senaryo. Halimbawa, kung kayo yung may-ari ng pera, di nawalan kayo ng 2.4, di palagay ko, kulang na lang mag-away kayo ng asawa mo. Ba't kasi, ba't ba inuna mo pa yung apo na yan? Ba't hindi mo binitbit? Pero kung kayo po yun, tapos nawala na, ngayon, maya-maya, pumunta sa inyo, sinuli sa inyo yung pera. Ano po bang reward na ibibigay nyo dun sa taxi driver? Kung kayo po yung may-ari ng pera. Sa inyo yung pera. Bigibigay tayo ng konting monetary value na reward, no? Diba? Feeling ko sa kultura or depende po talaga yan sa attitude ng isang tao. Kasi may mga tao naman na grabe yung pagiging grateful nila. Talagang merong reward na pinibigay. Lalo pa, ang tingin mo na ron, nawala na sa'yo yun Wala na sa'yo Pero naibalik sa'yo. Yung bang, kaya lang, Kernel, kanina ko pa pinapagpag itong papel na binasa ko, wala man lang ako mabasa kahit sa likod. Wala man lang binigay na reward. Yung may-ari. Yung pera. Alam niyo po kasi kanya-kanya po ng mga tao, diba? Kaya hindi natin post. Malay niyo po ngayon na narinig na ni sana nga, Tama. Sabi siguro ni Kernel, ba't ba nasagot-sagot ang tawag nitong dalawa? Sige lang po. Hindi, mapuntahan na nga natin yung gwardiya. Ang aking dapat sagutin. Issue. Kaya kung lang, mainam din namang nakikipagbidahan tayo sa ating mga kababayan tungkol sa... Kasi ito yung mga practical na pangyayari. Diba? Ito yung mga nangyayari araw-araw. Kaya naman tayo hangang-hanga dito kay Anthony Castello. Anthony Barredo Aguirre. Sapagkat hindi ito pangkaraniwan para bagang ang automatic na naiisip ng ibang mga kasama natin dito. Ba't mo na isosoli yan? Topo, nakuha ko na. Finders, keepers.
Sa akin po naman, siguro po talaga maganda ang pagpapalaki doon. Tama. Tama po. Tama po kayo doon. Oo. At ang totoo nun, ang mga gwardiya natin, ang mga gwardiya po na nasa ilalim ng sosya, ay Dapat ganyan din dapat ang orientation kapag may mga nakikita na naiiwanan, nawala, napulot niya, ay ang automatic isauli o hanapin yung may-ari. Ayan. Which brings us To our main topic for today, which is love. What is love? is there really such a thing? Is love selfish? Eto na, Colonel. Colonel Yudisan. Ano po latest doon sa gwardiya tsaka doon sa Sampaguita girl Oo. na balita namin inimbestigahan ninyo? Yes po, yung sa Guardia po, ang pinaka-latest po natin, nag-appear na sila sa opisina ng SOSA. Kasama po dito yung operations manager ng agency at ang kanilang legal officer. Apo. And by tomorrow po, January 23, magsasubmit po sila ng counter affidavit. Part po to ng preliminary evaluation ho natin. Ibig sabihin po doon, ito yung determination nung kung merong probable cause na i-file nga na complaint sa ating gwardiya. And yun nga po, napag-isipan din po ng aming evaluator na i-notify din po ang yung babae na nasa video para po din malaman yung side. Kasi siyempre, sa ngayon po, kapag nagpapatawag kami sa gwardiya, siyempre yung account lang ng gwardiya ang maririnig namin. We Opo. would also want to hear the account of the young woman na nandoon po sa video. So yun po ang aming magiging proseso na gagawin po ngayon. Pero ang lahat to ay nakabase doon talaga sa video na nakita natin. Doon ho ba sa video na yon, Colonel, may nakita na kayong violation o mali na ginawa itong gwardiya? Yeah, kumbaga kung pagbabasihan lang natin yung face value and assuming everything is genuine and authentic po, yes, meron pong possible na violation. Sa 11917, sa provision ng 11917, ito po yung batas sa Private Security Services Act. Nakalagay po doon yung mga security professionals creed at yung mga ethical standards na sinusunod ng ating mga security guards. Yes po, kasama po, mayroon pong ethical standards na sinusunod ang ating mga security guards. At kasama po doon yung at all times po sa pag-perform ng kanilang duty ay dapat respectful and courteous po sila. So may mga proper decorum po na sinusunod ang mga security guards. Doon po sa kasi medyo may nakita tayo na pagtira ng Sampaguita. Ayun, tama. Doon po talaga sa pagtipa. So medyo umigkas ng konti yung paa niya parang sumipa ng bahagya, hindi naman malakas. Yes, titignan natin yon kung yun ba ay papasok sa violation ng pagiging discourteous niya or unrespectful niya sa pagpe-perform ng kanyang duty. Marami na hong lumabas ng mga video tungkol sa bata, pag-uugali ng bata na binabastos o minumura ang security guard, may police pa nga na ginagano ng ganito, parang naglabasa ng mga video. Na-check nyo na ho ba kung one and the same person? Yon, yung mga video na yon. Actually po, pagdating sa pag-determine kung one and the same person yung ibang unit po ang in charge. Actually, you only dwell on the security guards attitude, behavior, kung paano ba sila magpe-perform as security guards. Kasi yun po yung, kumbaga yung forte ng aming opisina. At again po, sir, kumbaga with this, hindi namin titingnan kung minor ba yung kung totoo bang ganun ang attitude ng bata. Ang titingnan po natin dito, yung attitude ng guard. Yung decorum ng security guard. Kasi kasama po yan sa atin talagang sa training dapat yung pagdating sa kanilang behavior towards their performance
of their duty. Oh. Ano ho ba dapat na ginawa yung tamang ginawa ng guard doon? gwardiya, Sa opo. ganong sitwasyon, ganong kabagsik yung bata. Actually, hindi naman na pala minor de edad yun eh. Yung 22. 22 Yun ang anyos na nasabi. pala yun. Maliit lang. Tama po ba? 22 anyos na po, Colonel? Actually, sir, hindi rin po namin talaga ma-confirm on our part kasi nga, based sa police report ng Mandaluyong, she was 18. And then, may mga ibang account na sinasabi ng magulang daw 22. Yun nga po, siguro pag ma-notify po namin at kung mag-appear sana yung babae, no, so talaga namin mako-confirm ng aming opisina kung ano po talaga yung circumstances nitong babae. Inutusan siya halimbawa ng supervisor niya na at paalisin yung mga nagbebenta ron. Naglilisaw-lisaw dyan. Oh. Naglisaw-lisaw. Paano hong gagawin? Anong dapat na ginawa dapat ng gwardiya? Kaya po yan po talaga yung subject ng ating investigation. Sa ngayon po kasi katulad niyan, kung medyo hindi sila sigurado, especially kung like sa unang tingin kasi natin noon sa video, minor, no, coordinate sa agad sa proper officer or kung meron sa establishment, usually sa establishment, meron yan silang mga opisina na in charge na nagtitake charge sa mga ganitong incident or sa mga ganitong mga specialized incident na involving minor or kung hindi talaga, I think iba naman yung siguro talaga yung maximum tolerance talaga ng guardia. We understand how difficult the job of our security guards. Yung pagtayo lang dyan ng pagbabantay, hindi alam ng mga tao kung gaano kahirap yan. So, hindi natin talaga maiwasan na may mga sitwasyon na nawawala sila sa kanilang kumbaga that's supposed to be the proper decorum. Unfortunately, again, they should be mindful of the ethical standards. Yung sinasabi natin na maximum tolerance, sige. Dapat talaga, nandun lagi. Pero yung hubang based dito sa video na ito, pwede na bang maging basihan to para matanggal sa pagiging gwardiya at perpetually disqualified from being a guard itong gwardyang ito? Wala pa naman pong ganong imposition ng penalty, kaya po nag-conduct po tayo ng investigation because hindi lang po yan ang babasihan natin na possible kung magiging tawag dito if we impose a penalty doon sa guard. No, kaya nga po sa ngayon, ang phase pa lang po, clarify po natin, ang phase pa lang po na ginagawa natin as on the evaluation, investigation side and evaluation side. Ibig sabihin, determination pa lang po whether or not may probable cause to file a formal complaint or administrative charge doon sa gwardiya. Opo. Siguro, last na lang po, Colonel, kung nakausap naman po ninyo yung gwardiya, ano po ba ang remorseful po ba? Ano bang sinabi niya sa inyo? Asa ngayon actually sir, kung pausap po yung ating investigador, wala as regards to kung ano po yung content ng mga ng kanilang pag-uusap, medyo wala pa akong idea, but so far po yung facts lang po ngayon, unfortunately, dahil nga po sa nangyari investigation, naka-admin holding yung security guard. Ibig sabihin, hindi pa siya bibigyan ng kanyang deployment. So walang sweldo ho yan, parang ganon? Wala hong sweldo ngayon yan? Wala siyang sweldo ngayon? Usually po nag-a-apply no work, no pay. Nako, Kawawa din naman yung pamilya niyang gwardiya na yan. Ang totoo nun, hinusgahan na natin siya batay dun sa hinusgahan na siya ng madla batay dun sa video na yon. Siguro dahil nga ang pagtingin natin, ang tingin kasi namin kami ni Kumbachero nung una nakita namin, Colonel, akala namin mga 8 taong gulang lang yung bata 8, 10 taong gulang 22 na pala. Oo, 22 anyos na pala. Tsaka siya ang humataw doon sa guard. Di bale, tingnan natin ang magiging Yung video, di ba po sir, yung video kasi po talagang nilagyan pa ng medyo dramatic na background music. Kaya naantig ang puso ng mga, sana po talaga raw video ang binigay para nalaman po ng taong bayan kung ano po talaga yung
Pero dapat naman siguro, Colonel, meron kayong timeline sa pag-iimbestiga. Masyadong matagal yan eh. Ang tagal na po yan eh. No, actually po, sir, nung Friday, di ba, nag-conduct po tayo ng investigative inspection. At notice po agad, binigyan na po agad natin ng notice nung Friday to appear nung Monday, preliminary investigation. Sa proseso po kasi, merong 7 days ang evaluator in case to determine sa kung meron ng probable cause. And then after that, kung meron, formal filing of complaint, ito na po yung charge. And then, proseso po tayo po dyan, i-assign po yung summary hearing officer, and then meron po pre-hearing conference and hearing proper. Pwede pong mag-clarificatory question. Upon submission, tapos na po lahat ng proseso, submission. Ang haba ho ng proseso na yan, gutom na rin po yung gwardiya dyan. Yung pamilya niyan, wala na rin makain kung walang pasok. Sana mapabilis. Colonel, sige po, marami pong salamat sa uulitin, Colonel. Thank you po sa inyo. Alright po, good morning po sa inyo. Good morning po, si Lieutenant Colonel Yudisan Gultiano ng PNP Civil Security Group. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Bagong lakas promo! May nanalo na! Diyan sa Barangay San Valley, Parañaque sa ating Ubod ng Lakas! Pumapagaspas! RS6 Sherwin Alfaro, Go, go, go! Anthony, Jerry, magandang umaga at huling-huli nga natin na nakatampay dito sa may tindahan. Itong nagraradyo, si Tatay. Tatay, pangalan mo, magandang umaga. Magandang umaga po. Pangalan niyo? Angelo, Umaling. Angelo, ba? Kuya Angelo. Kuya Angelo pala yan eh. May kamukha siya yung sa pelikulang Coco. Kayo ba'y pina doon sa pelikulang Coco? Kamukha ba? Kamukha. Iso mo, close up mo pa. Ayan. Palagi kinakatulin sa disa rin. Araw-araw po. Ano ka ba? Alas 5 ako na nakikinig sa radyo. Alas 5 meron siyang dalang transistor radio, Sherwin? Ipagkita niya dahil Teka, nagpi-feedback. Kanila ba yung tindahan na yan? Sa kanila yan? Kasi may nagsasayaw dito, tignan mo sayo lang sayo yung mga babae dito. Ayun, may ano pa dyan. May mga Zumba bells pala dyan. Zumba bells. Nakikinig sila ng 2x2. Sumasayaw-sayaw sila ng ganyan, no? Oba. Wala, rin yung may pasayaw. Siya ba ang tagabantay dyan? Si Tunying at saka si Jire. Maraming salamat po, Kuya Angelo. Anthony Taberna at si Jerry Baha, ito meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat sa si Aris, kay Tunying at saka kay Anthony. At siyempre meron kang grocery! Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Maraming salamat, Kuya Angelo. 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH para sa DZRH bagong taon, bagong lakas. From Hearts number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy,
11 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Paha. Araw ng Wednesday, January 22, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Ilang executive orders nilagdaan ni President Donald Trump sa Day 1 sa White House. Pag-iimprenta ng mga balota muling naonsyami sa panibagong TRO ng Supreme Court. Police Colonel Hector Grijaldo muling na-contempt ng Quadcom, ikukulong sa QCPD Station 6. Pastor Kibuloy na-confine sa ospital dahil sa pneumonia. Nalaglag na 2 kabaong sa NLEX. Naku po, agaw eksena sa mga motorista. Bahay natangayan ng 10 milyong pisong halaga ng kasa't ari-arian ng 3 nagpanggap na empleyado ng City Hall sa Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. sa detalye ng ating mga balita. Unahin na natin itong muling naunsyaming pag-iimprenta. Dapat ay ngayon itutuloy na ng COMELEC ang printing, pero disgrasya ulit. Chairman George Garcia, nasa rin natin. Mr. Chairman, magandang morning. Chairman. Magandang morning. Magandang morning po, Katony, Jerry. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Tingnan mo nga naman, mukhang may spooting na spooting si Chairman. May malakasan kayong pupuntahan na Chairman. Ang aga nyo, Chairman, Opo, kanina pa po tayo dito alas 6 ng umaga sa opisina dahil madami po tayo mga panayam. Okay. Panayam lang pala yan. Kaya akala namin may aatinan kayong kasalan. Every Wednesday po, Katony, Jerry. N-Bank po namin, N-Bank ng COMELEC. Kaya pala, gwapong-gwapo si Chairman. Paano yan, Chairman? Naunsyami na naman. Dapat ngayon ang resumption ng printing Dapat ngayon. Paano kung bukas makalawa, meron na naman TRO? Hindi na kayo matutuloy-tuloy sa pag-iimprenta. Katony, Jerry, bagamat again may TRO nga po muli sa isang national position at siyempre may local position, nagpapasalamat pa rin po tayo sa kataas-taasang hukuman sapagkat nailabas po nila ito bago tayo mag-imprenta ng balota sapagkat magkakaroon po talaga tayo ng problema kapag ongoing na yung printing tapos meron na naman pong temporary restraining order. Kung kaya naman po, kami po yung nagpaliban ng ilang araw dahil babaguhin po natin yung database muli ng COMELEC at the same time yung pong pag-serialize ng bawat isang balota and at the same time po yung 1,697 na ballot faces o mukha ng mga balota ay babaguhin po muli natin sapagkat magkakaiba po kasi sa bawat syudad o munisipyo ang mukha ng balota dahil magkakaiba po yung mga kandidato sa local na positions. Yun na nga. Kailan ho ang resumption, Chairman? Yung pong darating na Sabado, Katony, Jerry, at ngayong gabi hanggang bukas ng magdamag, yung overtime po ng aping pong mga tauhan mula sa Law Department at Personnel para siguraduhin na tama, eksakto at maayos yung lahat na iimprenta ng mga pangalan sa mga balota po natin. Wala na po bang mga na-disqualify ang COMELEC na umakyat sa Supreme Court? Baka kasi upon resumption sa Sabado, meron na naman lumabas na TRO sa Tuesday.
Siyempre po wala tayo talagang monitoring dyan sapagkat yan po ay pag-final sa Korte Suprema, malalaman na lang natin, Katunying, Ka Jerry, kung may na-file kapag po kami binigyan na ng order to comment o kaya may TRO. Alam niyo po, 117 ang aming pong diniklara na nuisance candidate sa pagkasenador, 67 sa local positions naman, at meron 17 sa House of Representatives, at mahigit 100 po na kinancel namin ang kandidatura, at halos 200 na mga party list organizations ang hindi namin pinagbigyan, dinismiss po namin ang petisyon. At base po sa Korte Suprema kahapon sa kanilang announcement, mukha po meron 25 na pumunta sa kanila ng mga kandidato, at meron naman po 22 na mga party list organizations din ang pumunta at pending pa sa Korte Suprema. Hindi po natin alam kung may mga susunod pa na magpa-file na muli o dagdag na magpa-file sa Korte Suprema. Hindi naman nyo pwedeng sabihin sa Korte Suprema na magdesisyon na sila ngayong susunod na linggo at nang matapos na lahat. Ay, hindi po natin pwedeng gawin yan. Talagang bilang pagrespeto, pagkilala, pagtalima, paggalang po sa ating Korte Suprema, hindi natin pwedeng idikta kung ano po yung panahon at oras, sapagkat yan po ay pag-exercise ng kapangyarihan ng hudikatura. Pero kung ganito po ang nagiging epekto, Chairman, halimbawa po, ito ay wag naman sana mangyari. Halimbawa nasa kalagitnaan na kayo ng pag-iimprenta ng 70 milyong balota, nasa 35th million na kayo. Tapos biglang may lumabas na namang desisyon ng Korte Suprema na national candidate, meaning party list o kaya po ay senatorial candidate. Tigil na naman, sayang na naman yung inimprenta nyo. Ganun ba ang paulit-ulit na mangyayari sa atin? Katunying, Ka Jerry, noong 2016, 2019, may isang kandidato noong 16 na nakakuha ng TRO sa kalagitnaan ng printing ng balota, isang kandidato sa Vice President. Hindi na po sinama ng COMELEC, nagtuloy-tuloy ang COMELEC sa kanya pong pag-iimprenta. Noong 2019, 2 kandidato sa party list po, yung pong Ladlad party list, kung natatandaan nyo po, kasama rin po yung PGBI. At the same time, meron din po 2 kandidato nakakuha, hindi na rin po nakapag-comply ang COMELEC. Nasight po in contempt ang buong komisyon ng lahat ng commissioners, pero nagtuloy-tuloy po yung printing ng balota. At this point po, ayaw ko pong tingnan muna doon sa puntong yon. Basta importante, magsisimula po tayo sa Sabado, at hanggang kaya po namin na tumalima sa ating Korte Suprema, ay ating pong gagawin yan. Katunying, Ka Jerry, dahil yan po ay, again, nasa saligang batas na ang Supreme Court, ang Court of Last Resort. Doon po sa suggestion na ilagay nyo na lang muna lahat, kahit na na-disqualify, ayaw nyo bang tingnan yung possibility noon, Chairman? Ay naku, yan po ay nasagot natin, Katunying, Ka Jerry. Tingnan nyo po, kung ang kandidato sa pagkasenador 300, dinisqualify namin, sabihin na po natin ay 250. Ibig sabihin po, kapag ang lahat ng yan ay nag-apila sa Korte Suprema, kahit na executory na yung desisyon namin, nakalagay po sa batas at sa rules ng COMELEC, na ang desisyon ng COMELEC ay executory 5 days after mailabas po ito, unless may TRO. Ang ibig sabihin po, kahit po executory na yung desisyon namin, dahil nag-apila sila sa Korte Suprema, may kwenta o wala yung apila, kasama yung pangalan ng 250. Take note po, Katunying, Ka Jerry, yung po ay sa pa lang po yan, sa kandidato for senator sa Limbawa. O kaya naman later pa yung kandidato for party list na 200, ibig sabihin dahil nag-apila sila, ay dapat maisama muna yung pangalan sa listahan. Take note din po, yung sinasabi po na pwede naman mag-substitute. Ang sabi po ng batas, pwede magkaroon ng palitan kapag ka namatay o na-disqualify ang kandidato. Tama po yan. Pero po ang word na disqualify, hindi po yan applicable kapag ka ang kandidato na cancel ang candidacy. Ang pagdi-disqualify po ng kandidato ay magsisimula pa lang kapag ka nag-start ang campaign period. Wala pa po tayong campaign period dahil violation po yan ng election law. Yung mga namili ng boto, halimbawa, commit ng violence. Pero ngayon po, cancellation po ng candidacy, Katunying, Ka Jerry. And therefore, hindi po siya disqualification at hindi po siya pwedeng gawing basihan ng substitution of candidate. Kahit daw doon lang sa mga nag-file ng petition sa Supreme Court, Chairman, yung mga hindi na nag-file, wag na isama. Opo, talaga po magiging bad precedent po yan dahil hahaba po ng sobra ang balota natin, Katunying, Ka Jerry, dahil malamang-lamang lahat po ngayon ng mga kandidato ay magpa-file ng petition sa Korte Suprema kahit pa walang kwenta sapagkat kinakailangan namang isama ng COMELEC ang mga pangalan nila sa listahan. Sadya po talagang part ito ng isang proseso. Natural lang po talagang pwede mag-issue ang Korte Suprema ng pansamantalang remedyo. Yan po naman ay diskresyon ng kataas-taasang hukuman. Ito pong ating pinag-uusapan ay puro nasa proseso ng batas no? Kayo po may kapangyarihang mag-disqualify
ang kandidato may kapangyarihan ding karapatan ding umakyat sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema may kapangyarihan magdesisyon. Kaya lang, hindi lang po yung schedule ang tinitingnan nating baka maapektuhan, kundi yung katakot-takot na pera na nasasayang po, pera ng bayan ang nasasayang. So, who takes responsibility dito po sa mga wastage na to? Siyempre po sa bandang huli, kami na lang po yan, Katunying, Ka Jerry, dahil kami nag-imprenta ng balota, wag na po natin na lang ituro ang sisi sa kahit na kanino. Sa bandang huli, kami nagdesisyon ng mga kasong yan. Kinakailangan lang pong didesisyonan namin. Siguro po, sinasuggest na iba, wag na lang kayo magdesisyon, Chairman, para walang tataas sa Korte Suprema. May napakaganda rin po yan. Nangyayari yan ng mga nakakaraang eleksyon. Hindi nagdidesisyon ng COMELEC para walang tinataas sa Korte Suprema. Kaya lang, Katunying, Ka Jerry, pinagmamalaki ko naman po. First time na nangyari sa kasaysayan ng COMELEC, wala po tayong pending hanggang NBank level na kaso ng nuisance. Dito po, dati-rati po, natapos na eleksyon, nandiyan pa yung nuisance cases. Nagkaroon na nga po ng patayan sa Negros Oriental dahil may nakatakbong nuisance na iboto, yung pala nuisance, kaya kinakailangan idagdag yung boto sa tunay na kandidato. So yan po yung mga senaryo, problema natin. May isa po akong suggestion na maaari mapag-isipan ng lahat. Siguro mo maganda, gawin na lang natin ang filing ng candidacies sa susunod na election ng 2028, July ng 2027 sa halip na October para mas may panahon kami makapag-resolba ng mga kaso at may panahon din makapunta sa Korte Suprema. Total naman, sabi ng Korte Suprema din po sa kaso ng Piñera versus COMELEC, hindi pa naman sila kandidato kahit nag-file na sila ng candidacy na mas maaga dahil kinakailangan imprenta yung pangalan sa mga balota. Kaya lang po, maganda pong panukala yon, Chairman. Kaya lang naisip ko doon, may magtatampo sa inyo yung mga nakaupo, yung mga appointed officials na tatakbo na kailangan resign. Aba, hindi pwede yan. Chairman, hindi pwede yan. Paano kami makakagamit ng government funds and resources? Kawawa naman kami. Chairman, salamat po sa inyo, ha? Thank you, Chairman. Salamat po, Katunying, Ka Jerry. Mabuhay po kayo. Chairman George Garcia, COMELEC. Alas 7:23 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Ang balita, Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:29. Tuloy ang mga pangunahing balita. Kinilabutan ang ilang motorista na bumabagtas sa kahabaan ng NLEX nang makita ang dalawang kabaong na nakahambalang sa expressway kagabi. Laking takot siguro ng mga motorista. Ayan nga pala, kulay puti pa. Nakakatakot talaga yan. Biruin mo makakita ka ng kabaong sa expressway. Sa video ng digital creator na si Noel Luartes, makikitang pati telang puti mula sa loob ng kabaong ay nilipad din sa daan na nakaagaw ng pansin ng mga motorista. Maririnig din sa video na hindi maiwasang matakot ng uploader sa nakita, ngunit nakuha pa rin magbiro. Sa unay, nakala ni Luartes na isa lamang ang kabaong, pero habang papalapit ay dalawang kabaong pala ang nasa highway. Napag-alaman na nalaglag mula sa isang closed van ang dalawang kabaong na i-deliver sana sa Marikina galing Pampanga. Galing Santo Tomas yan, kumbachero. Yung pagawaan ng mga kabaong dun. Nako, pero matibay, buo pa rin. Kaya nga yan ang magandang mahigaan kapag last day mo na. Matibay. Habang ikaw ay nasa kaya yung driver ng van na yan? Baka hindi pa niya alam na wala na yung sakay niya. Baka nung nagbibilang siya sa Loyola sa Marikina. Asa na kaya dalawa? Kulang. Nako, naalala ko tuloy ito nasirang si Bobby. May driver siya dati may driver siya. Bobby Renera. Si Bobby, si Bobby. Tumigil. Bili tayo dyan. Tigil ka nga dyan sana. Naiihi lang ako. At bibili ako ng maiinom. Soft drinks. Hindi bumaba. Tapos, bumalik.
may naiwan, may kinuha, tapos sinara, bumalik na uli. Maya, pagbalik niya, wala na yung sasakyan. Oo. Ang layo na ng, nasa ano sila nun sa South Luzon Expressway. Nasa Batangas na, nung makita raw nung driver niya na wala pala yung amo niya. Hindi pala niya sakay yung amo niya. Nakita kasing, naramdaman kasing sumara yung pinto. Akala sumakay na. Nasa Santo Tomas, Batangas na nung malamang wala pala siyang sakay. Buti na lang at ang kwento mo may kaugnayan sa Santo Tomas pa rin. Ito Santo Tomas, Pampanga. Samantala, aabot sa 10 milyong pisong halaga ng pera at mga ari-arian ang natangay sa isang bahay sa Santa Rosa City, Laguna, matapos na magpanggap ang mga magnanakaw bilang empleyado ng City Hall. Ayon sa Santa Rosa City Police, dumulog sa kanila ang mga biktimang kinilalang sina Sheila at Josel. Kwento ng mga ito, kinatok sila ng 3 lalaki at nagpakilala ng mga kawanin ng gobyerno na naatasang magsagawa ng sensus sa mga pamilya sa komunidad. Nang makapasok sa loob ng bahay, dito na nanutok ng baril ang mga sospek. Saka nilimas ang mahalagang gamit sa loob ng bahay, kabilang ang pera, alahas at cellphone. Saka mabilis na tumakas. Naalala ko kung batsero yung sensus ng NSO, yung PSA ngayon. Kapag ka po may sensus, huwag kayo magpapasok sa bahay nyo. Kahit po taga PSA pa yan, pwede naman kayong makipag-usap na nasa tarangkahan lang ng bahay ninyo. Hindi kailangan papasukin ng bahay. Hindi papasukin ng bahay ang mga yan. Yan, nagpanggap na taga City Hall. At census ang sinasabi. Nako. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na isinugod sa ospital si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pneumonia. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, nagkaroon ng community-acquired pneumonia si Kibuloy at inirekomenda ng mga doktor sa Rizal Medical Center na ito'y manatili sa ospital. Bantay sarado ngayon ang mga tauhan ng BJMP ang pinaglipatang private hospital kay Kibuloy dahil sa kakulangan ng kagamitan sa Rizal Medical Center. Isa sa unang bisita ni Kibuloy sa ospital ang kanyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pastor Kibuloy ay nakapait sa Pasig City Jail para sa mga kasong sexual and child abuse at qualified human trafficking. Umabot na sa 250 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa election gun ban. Sa datos ng PNP, mga civilian, security guards, miyembro ng militar at appointed local official ang ilan sa mga nahuling lumabag. Ilan din sa mga ito ay naaresto sa iba't ibang checkpoint at police operations. May 2 foreign nationals din na naaresto sa National Capital Region at Mimaropa habang nasa 255 na baril ang nakumpiska. Eto na sila! Metro Manila ngayon. Meron daw 2 lalaking nagtambak ng basura sa Divisoria, arestado. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Actually, Jerry, sinimula na ng Manila Police District na manghuli ng mga responsable pagtapon ng basura kung saan-saan sa lungsod ng Manila. Kanina madaling araw, inaresto ng 1 Luna Police Community Precinct at 2 lalaki na illegal na nagtatambak ng basura sa Divisoria. Nakilala ang mga naaresto na si Elias Reber, residente ng Kagitingan Street, at Elias Raymond, residente naman ng Baseco Compound, Porteria. Ayon kay Police Senior Staff Sergeant J.R. Garbes at Jerome Perez, kapwa naka-assign sa 1 Luna PCP ng Binondo Police Station, huli nila sa akto ang 2 sa nagtatapo ng basura, mga bulok na gulay at tirang pagkain sa kahabaan ng Recto Avenue malapit sa kanto ng Elcano Street kaninang alas 4:30 na madaling araw. Nakita mismo ng mga pulis kung paano nila basta-basta tinatambak ang mga basura na tinatanggal pa sa plastic at iba pang lagayan. Hinala ng pulisan at tila hinakot pa mula sa ibang lugar ang mga iba sa nilang basura, isinakay sa tricycle at dito nilang tinapon sa Divisoria. Samantala ngayong umaga, tuloy-tuloy pa ang pagakot ng gagundok na basura sa Divisoria dahil sa dami, gumagamit na sila ng backhoe. Ngayong umaga rin, matapos mahakot yung basura, ay ongoing naman ang flushing
na mga tauhan ng Manila Grabe, na Manila Basura. DMRO. Marami. At ang hinala nga, Jerry Anthony, mukhang dito nila tinatambak galing pa sa ibang mga lugar. Ginagawa nilang dam site ito. Yun ang hindi maganda. Hindi maganda yan. Hindi ganito ang nahakot na Grabe basura. naman yan. Nagugulat sila, mukhang napakarami talaga. Pagdating ng umaga, pagdating araw pa lamang, naghahakot na sila. Sobrang dami ng tambak na basura. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya minsan isipin mo talaga na may naman project dito kay May nananabutahe. Mayor Hani Lacune, no? Oo nga. Tulad yan, tulad yan kumbachero. Ang mga basura naman normally bara-barangay yan Oo. At kapag ka magaling ang barangay chairman, masusuheto niya yung kanyang mga constituents kung kailan dapat magtapon ng basura, paano mag-segregate ng basura, kung saan dapat maglagay ng basura, anong oras dapat maglabas ng basura. Barangay Tagal chairman na yan. yan Napaka-basic po yan Basic. Pero kung mula sa ibang lugar, itatambak mo dito sa Divisoria, Yung may effort pa na ibiyahe. mag-e-effort pa, parang magdududa ka na sa yata sa Talaga, ganun. Magandang umaga pala kayo, parang Yonon. Ngayon, Magandang umaga rin kay Mayor Elgin Malaluan ng Bungabong Oriental Mindoro. Oy, kumusta na ba ang kuryente nyo dyan sa Oriental Mindoro? Mga taga Bungabong, nawawalan din ba kayo ng kuryente? Alamin naman natin ang balita mula kay RH15 tungkol daw po sa mga commuters na pumapalag sa hirit na dagdag sa minimum fare sa pamasahe. Magkano yung hinihingi ng mga transport groups? Gawin na raw 15 pesos. 15 ang minimum. Nanang ko po. Alamin na natin mula sa 15 pesos, RH15. 15 din Giselle Recaport. Coming Giselle! Sa Jerry Katunying, inangila ng ilang commuter ang hirit ng ilang grupo na itaas sa 15 pesos yung minimum fare sa jeep. Katuwiran nila masyado na nga mataas yung kasalukuyang 13 na minimum na pasahe. Dadagdagan pa ng 2 piso na mas malaki pang kawalan sa budget ng kanilang pamilya. Maging yung mga estudyante na marami ring gasto sa eskwela, tutol din sa petisyong nire-review na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Sinusugan nila ang pila ng ilang transport group na imbes na magtaas pasahe, dapat aksyonan ng gobyerno yung mahal na petrolyo, kagaya ng subsidiya at pag-awat sa oil companies. Umiinda naman yung mga jeepney driver na nawawalan daw sila ng 300 kita kada araw simula lamang nitong entrada ng buwan. Lalo na nga nilang humina yung kanilang biyahe sa pagbubukas ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Dumagdag pa yung mahal na diesel. Pakinggan natin sila. Hindi mo biyahe kami araw-araw sa malaking nawawala yun. Halos 300 nawawala sa kita na yun pag araw-araw. Tawa naman kaming mga students, lalo na po kung malapit lang yung pupuntahan siya. Tataasik pa nila ng gawang gifting. Ang laking nawawalan sa amin. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Susunod! Dito po! Sino itong magaling na aktres na mahabang panahon ding nagpahinga, magbabalik sa Batang Quiapo, pero mukhang papaalis na rin. Hindi pa na ipabalita ni Morley. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 741. Dos por dos, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ito si, di ba nabanggit ko kanina yung Bungabong Oriental Mindoro? Nag-message sa atin uli ito si Mayor Elgin Malaluan. Sabi niya, nung binanggit natin yung brownout, sabi niya wala na yung brownout dito, madalang na. Matagal na po na sa Mindoro. Oo, sa Mindoro. Aba, malaki na ho pinagbago. Maayos na Congratulations At hindi na sa ilog nagpapalamig ng debote ang mga taga Mindoro. Kailan ka ba uling napunta ng Mindoro?
Ay, hindi pa yata ako napunta. Ganun. Kumbachero. Ang ganda ng Mindoro, kumbachero. Kaya nga eh. Napakaganda ng Mindoro. Ang kagandahan sa Mindoro, may bundok, may dagat, may kapatagan. Kompleto, Kumbaga, ano? para kang nasa yung Bataan, kumbachero. Ang Bataan may karagatan, may kapatagan, may kabundukan. Yan, pagka ganun, yung nakikita mong picture ng bata ka sa may bukid, tapos may bundok na backdrop na ganun, may sikat ng araw. Hindi ba yun lang ang dinodrawing natin? Pagka elementary tayo, tapos may kalabaw na nakatingin na ganun. May kalabaw. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Mindoro at mga taga Bulacan. Mga taga Bulacan, kumusta po kayo, Kuya Boy Fabian, Engineer Boy Fabian at Kuya Obet Imperio, magandang morning. At binabati rin natin ang mga miyembro ng PMA Maringal Class of 1988. Mga retirees na, mga retirees, Ayan. mga retired. Uy, may good news tayo, sa inyo ha, may good news. Nung nakaraan ay kumalat nga sa mga text ng iba't ibang mga military and police officers yung delayed pension nila. At sabi nga nung iba, ano kaya yan? Dahil kaya yan doon sa mga kontrobersya dyan sa budget. Sa budget. Hindi ho, dahil na ang paliwanag dyan ni Secretary Amina Pangandaman, napirmahan ng budget ay December 30 na. Gipit Ayan, talaga yun. Sabi po na balita ngayon, aprobado na ni Secretary Amina Pangandaman ang 30 billion pesos na pensyon para sa mga retiradong militar at uniform personnel na nakalaan ngayong unang quarter ng taon. Sinabi po ng Presidential Communications Office, mahigit 16.7 billion mula sa nasabing kabuuan ay para sa AFP at sa Philippine Veterans Affairs Office. Inilaan naman ang 13.3 billion para sa DILG, kabilang po dyan ang PNP, BFP, BJMP at NAPOLCOM. At nasa 350.6 million naman ang para sa mga empleyadong retirado ng Philippine Coast Guard. Ayan na, andyan na pera. Andyan na pera. Sa mga retired military and police officials, paano kaya kay Assistant Secretary General Eli Cruz, kumbachero? Ano ba siya? Retired na siya? Retired police general. Tapos undersecretary ng Department of Justice. Bigyan nyo na sa amin yung sweldo nyo sa DOJ, General Eli. Para hindi na kayo mahirapang magbilang. Salamat tayo dyan. Assistant Secretary General Eli. Dali naman tayo kausap. Kabila pala yan, ha? Meron ka ng pension sa GSIS. May sweldo pa. May sweldo ka pa. Tapos magkakapensyon ka pa dito sa police, retired police officer. Yan yung sinasabi ni George Carino na may sweldo na, may sahod pa, may kita pa. May kita pa. Eto, sino ba ito? Sino ba yung magaling na actress na mahabang panahon daw na nagpahinga, nagbabalik sa Batang Quiapo, pero papaalis na rin. Sa tagal nating ini-intro. Ihatid ng ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Yes! Wala si Morley kahapon eh. Wala din siya ngayon. Andito ba siya ngayon? Andyan na ba? Wala ba? Naputol. Sandali ha. Ay! Baka may mga kailangan nga kayong ayusin sa inyong mga bahay, ha? Tulad ng bubong. Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Yan, para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, attainable, reliable at stylish crossover na SUV ba ang hanap mo? Aba, swak na swak dyan ang new 2025 Tiggo 2 Pro mula sa Cherry Auto Philippines. Ang new 2025 Tiggo 2 Pro ay crossover SUV, ay mayroong advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Aba, magkano ba yan? Sa price starts at 708,000 pesos for the manual variant para sa cash prices. Ang 2025 Tiggo, ang 2025 Tiggo 2 Pro meron pong bagong 1.5
1.5-liter dual overhead cam engine na maaari pong ipare sa 5-speed manual at sa 9-speed CVT. At mayroon pong dalawang driving modes, yung sport mode para malakas yung hila. Yung matipid. At siyempre, merong eco mode yan, kumbachero. Yun. Meron din itong wireless Apple CarPlay, Android Auto at HD reverse camera. Ito pong 2025 Tiggo 2 Pro. At higit sa lahat, meron itong premium preserve warranty package para sa worry-free ownership. Ayan, kaya naman hinihintay, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines sa inyong lugar. Hinihintay pa naman nitong si Kuya Boy Fabian, yung huhulaan niya. Yung huhulaan niya kung sino ito. Kung sino yan. Eto Kuya na. Arthur Permin, magandang morning. Mr. Peter Co, magandang morning. Ganun din kay General Sam Sagun. Aba, General Sam Sagun, good morning. At kay Soji Jimenez. Si Kuya Jerry Labasan, si Ate Beth, nakatutok 24 oras. Aba, Hatid sa atin showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Katonying at ka Jerry. Uy, nakakaloka. Ito nga ay natutuwa yung mga fans dahil pagkawala ng mga artista sa Batang Quiapo, unti na nga silang mawawala, yung mga B-stars doon, ay papasok naman ang dalawang magandang artista o ang magandang dalawang actress sa nasabing programa na pinagbibidahan ni Coco Martin. Well, at ito ay walang iba kung hindi sina Angel Locsin at Andrea Brillante. Hindi ito kumpirmadong balita, pero ito ay mula sa insider na kung saan ay nagchika sa atin na sa mga susunod na mga episode ay mapapanood na nga ang dalawang bigating artista na siyang hahalili sa mga big stars na mawawala sa Batang Quiapo. Yan muna ang ating DZRH Shabisatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Babu! Babu! Thank you, Morley! 5 minuto na lang, 8:00 na! Pangunahing balita! Kabilis ng oras. Grabe pala yung nangyari kay Colonel Hector Grijaldo kahapon, ano? Dahil ayaw niyang sagutin yung tanong ng mga congressman. Sabi yata ng ibang congressman, matapang ka lang dahil may mga kakampi ka sa Senado. Sa Senado, parang ganun eh. Ngayong nandun siya sa Kamara, nako. Pinakulong pala siya sa Station 6. Ang tularan mo, itong si dating PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Ano ginawa? Na nagpakumbaba, kumbachero, sa kabila ng siguro feeling niya siya'y inape na hindi tama sa mga nagawa niya, sa mga ginawa sa serbisyo niya. Yes. At ganun din ang naging damdamin ng iba pang mga mga PMAers sa sinapit ni General Wilkins Villanueva. Pero siya'y nagpakumbaba at nagsabi ho sa Kongreso na siya'y patuloy na makikipag-cooperate, sasagutin ng mga tanong na dapat niyang sagutin. Ayun. Binigyan siya ng inalis niya yung contempt sa kanya. Ano pa ang isang halimbawa katunayan na siya nagpakumbaba? Nagpa-selfie siya kay Congressman Benny Abante. Sabi niya, sir, selfie naman selfie tayo. Kaya yung selfie napaka-importante. Kay General Paduano, kay Congressman Paduano, yun ang nagpa-contempt sa kanya. Kay Congressman Caraps. Caraps. Iba ka. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. MX3, tunay, natural at original.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi